Good morning everyone, another day, another vlog. So, the typhoon is over. So, isa lang ang nadali dito sa aking bonsai materials. Ito lang bougainvillea ko natumba dahil sa hangin na kaunti. Pero mostly ulan ang nagpunta dito or dumadaan dito. So, hindi na tamaan ang Dumaguete kasi they're moving north side. So, paangat siya puntang parang Gihulngan yata. So, for this morning, iba na namang isi-share ko sa inyo. Ito na namang aking magripat kasi may pat akong extra doon. So, ito ang iriripat ko na materials. This one. Kasi naganda na ako sa forma kahit hindi masyadong maganda. Pero at least, so iriripat ko ito ng cement pot para namang maging maganda. Tapos ito, tamnan ko ito ng podocarpus. So, punta na tayo doon. So, hindi ko na nailigpit itong mga kagamitan ko. Ito, podocarpus, hindi ko natapos dahil sa bagyo na Basyang. So, matagal na ito dito. Hanggang ngayon, hindi pa tapos. So, sa ngayon, baba muna natin itong mga gamitan dito. So, ito sa muna ang iriripat ko for this day. So, araw-araw, ganito ang ginagawa ko. Basa itong upuan. So, ito yung pot na gamitin ko. Which is what is cement pot. May mga crack na siya. Sana hindi ito mabasag. Maghanap ako ng net. So, magsimula na tayong magripat. Nakagandahan ito sa itong beginner spot na ito is plastic. Madali lang bunutoin. So, sana yun. Madaling bunutin tapos kaya pala madaling bunutin kaya pala mahirap kasi linagyan ko ng angkor sa ilalim. Yan. Kaya pala mahirap bunutin. So putulin ko itong angkor. Yan. So, nabunot na. So same pa rin ang gagawin ko nito. Ito, pot na ito. Bali dalawa. So gagamitin ko ito sa podocarpus yung dinagay ko sa baba. Tapos ito na yung pot. Try natin. Pwede idiretso na lang ipasok. So tamang-tama ang sukat. Yan. So kaunti lang soil ang madagdag. Pero ang gagawin ko dito, babawasan ko ito ng ugat para makaboilo na po siya. Anyway, this is stable naman, kaya lang maliit pa siya. Pero pag lumaki ito, maging maganda din ito. Asan akong ko ng buhaton. Ito pala. So, ang mostly mga bonsai pot. Because yung gumagawa nito is totoong, sa ano, nahulog man. So, lagyan ng dito. Kasi, ang pot na ito is, kita nyo, sobrang laki yung butas. Pero normal yan sa mga bonsai pot. Malaki talaga ang butas. Ang gawin na lang is, yung katulad nito ang ginagawa ko. Yan. So, lagay lang dito. Hindi man ako mapokus. Good. Tapos, ito na lang para makita. Pasok diha. So, kuan na ni. Yan. Tapos dito sa likod, itupi. Yan. So, natupi na yung lock. So, yan. May na siya. Yung net. So, hanap tayo ng ibang net na naman. So, ito yung metal net yung nakuha ko. Mga tira-tira lang. Same pa rin. Lagay dito. Tapos, yan. Sa likod, itupi din.
So kaunti na lang matupi kasi short yung wire. Yan, natupi pa ng kaunti. So nakalock. Okay. Dahil marami na siyang tawag nito, dahil marami na siyang rot, ito ang gagamitin pang kalis sa soil. But this tools is too big para sa ganitong materials. Ang maganda ito sa mga malaking bonsai. So nag-modify na lang ako. Yan, tinidor. So ito ang gagamitin ko para dito. So dahil kababagyo lang kahapon, so malagkit itong lupa, so mahirap magkalis-kalis nitong what is this? So hindi man makita diha. So mani. Pasensya na po kasi nahihirapan ako dito. Kita na ba? So, that's ano lang, resourceful tayo. Mahirap mahal ba yan ng pangkalis pod. So, gagawin natin ito na lang. Para magbago naman itong mga ugat, then ma-refresh naman ito. Makabuilo sa tubo. Okay. Naipit na po ko. So, dami-dami ng kaunti. Ito na lang naiwan sa soil ko. Tapos para maging madapa siya, hindi ko na lagyan ng soil doon sa ilalim pa. Dito na lang sa taas. Kasi pag lagyan ko ito ng soil, maging elevated. So, ang mangyari, maging yangkaw na po. So, marami-rami ng kaunti na nakuha ko na soil. So, ngayon, maglagay na tayo ng soil. So, ang gagamitin kong soil is may kasamang pebbles. So, sa ngayon, hindi ko na ito lagyan ng what they call is banting anchor. Hindi ko na itali. Maliit pa bitaw ni. Ang ganda lang dito is pag magbuhat ka nito habang bago pa ito nakatanim, huwag mong hawakan yung punuan lang. Hawakan mo yung pot para hindi malaglag tapos mabasag yung pot. So, ganito yung aking buhay. Isip mahilig sa bonsai. Araw-araw nag-aalaga ng bonsai ko kahit hindi maganda itong mga gawa ko, pero still then I'm proud of it because I am the one doing. Kasi gusto ko yung ako ang magawa sa bonsai ko talaga. Ayoko ng isang bisis lang ako bumibili yung bantigi, kaya lang namatay din. Kasi malayo kami sa dagat ng kaunti, around 2 kilometers. So mahirap magkuha pag tubig sa dagat, yung maalat. So pag tignan ninyo ito sa personal, putik itong ko, yung soil ko dahil sa ulan, basa-basa. So pag tignan ito sa personal, ang ganda nito kasi na siya, yung as I mentioned na na siya, kaning nalubo na siya gamay, so dili na siya yangkaw, pandak na siya gamay. So parang simentado itong soil lupa niya. So ito na, tapos sana mo yung gunting kung panggupit-gupit. So we have here yung mga malaking dahon, tanggalin yan para maiwan yung maliit. Then putulan sa shoot, dapit, para maiwasan yung mga malaki na lumabas, puro na maliit. So time to time, gugupit ko ito hanggang lumiit itong mga dahon nito. So, bago ko lang ito nagupitan, then decision na naman to what we call this, change a new pot. Tapos nilipat ko kasi doon ito sa nakapatong, laging natatamaan ng pusa. So dami na itong mga bali-bali sa mga sanga. Sige kung kapabago og sanga ni kay si kabali ambakan og iring. So hopefully hindi mahaba yung video ko.
para hindi masyadong boring kasi ano yun, kahit pangit itong mga gawa kong video, patuloy pa rin ako sa paggawa ng bonsai, tapos sa pag-share sa inyo kahit kaunti lang manonood is okay for me. Kasi sanay naman ako sa ganyan na walang manonood. Kasi yung time na may nagtanong sa akin bakit walang manonood, ang sagot ko, pero hindi ko in-on air, sagot ko kasi hindi man maganda yung mga gawa ko or contents ko. Kaya syempre walang manonood. So we are we are in the democratic country lang namatay freedom. So kung dili ka ganahan sa content, so dili nimo panooron ana ra na. So that's it. So patuloy ko pa yung Podocarpus ko pero hindi ko na isali dito. So ito lang masashare ko sa inyo. May bonsai materials na linipat ko naman ng pot. So sana maging maganda ito for the future. So again, thank you very much for watching. God bless you all. Have a nice morning ahead of you. Bye-bye.